harapin nyo itong issue na ito. Tigil nyo itong charter change kasi alam na namin dun sa People's Initiative pa lang kung ano ang purpose ninyo dito. Hindi nyo hinahanap o hindi nyo goal ang kapakanan ng taong bayan. In fact, kung yun talaga ang gusto ninyo, yung kapakanan ng taong bayan, the very least they should do is talk to us. Nasa ng tao? People's Initiative kayo, naging politicians' initiative pala. Diba? Para sa taong bayan, yung economic provisions. Pero ni minsan, kinonsulta ba tayo? Sino lang ang nag-decide nun? And I'm sorry, but the president is also part of that. Sabi niya, sige, mag-issue kayo ng resolution, gano'n, mag-joint resolution, tapos mag-constituent assembly. Sino may sabing gusto natin ng constituent assembly? Kayo-kayo lang yun. So ngayon, ang sinasabi ni Pangulo, dinadagdagan ni Pangulo ng, kumbaga sa blackjack ito, or so card game, he ups the ante. Ibig sabihin, bibigatan ko pa itong pusta. Nakikipagsapalaran kayo. Pinupusta ninyo na hindi aalma ang taong bayan. Ako, pinupusta ko, hindi lang aalma, aalis pa. Hi, magandang gabi. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Okay. Let's begin. Nag-press conference, of course, ang pambansang ate. Si Senator Amy Marcos. And here are the highlights. Okay? And she started off by explaining that the Santiago versus Comelec case na diniscuss namin ilang beses, both sa TikTok at saka sa Facebook and YouTube, is still the holding. Ibig sabihin, it's still holding. Siya pa rin. Di pa siya nagigiba. And therefore, yung sinabi ng Korte Suprema na ang RA 6735 ay hindi pa po kumpleto o sufisyente para mag-hold ng People's Initiative for Charter Change. Para sa pagbabago ng saligang batas, kulang po ang mga nakasulat sa RA 6735. And therefore, kahit ano pang People's Initiative ang gawin nila, ay hindi po ito mabubuo dahil kulang or until makahabol nga yung batas. Ngayon, bahagi din ng kanyang diskusyon ay yung tila malabong pagsasagot ng Comelec sa katanungan kung anong mangyayari o gagawin sa mga signature sheets. Ang opinyon ni Senadora Amy, ibasura na yan. Kasi nga, mayroong pagkukulang yung batas. So yung enacting legislation is not enough and is still considered void. So, anong basihan nila para mag-umpisa ng kahit anong signature campaign? Bukod pa dito, it is attended by fraud. Ibig sabihin, may mga panloloko, pandilin lang, may pananakot, yung ibang mga resource persons nila ay sobrang takot, balot na balot, naka-shades, dahil kinakabahan sila na mababalikan sila. Ang problema is, yun nga, ang Comelec, medyo malabo yung sagot. Ang sabi nila, they can keep the signature sheets until forever kasi sa totoo lang, ministerial yung pagtanggap ng mga signature sheets na yon, pero wala pa talagang jurisdiction over the case kasi magkakaroon lang ng jurisdiction kapag natanggap ang petisyon. Paano kayo tatanggap ng petisyon kung hindi nga ito magiging valid gawa ng Santiago versus Comelec ruling? Kung gayon, kahit forever nilang i-keep yung kanilang mga signature sheets dahil base ito sa isang proseso na hindi valid, gawa nga ng hindi valid ang batas, ano ang dahilan kung bakit i-keep pa nila yon? Ang suspetsya dito, although hindi sinabi diretsahan ni Senator Amy, is ano ba ang gagawin ng Comelec dyan? Dapat nga, ibasura nila right away itong kasong ito, itong movement na ito, so to speak. Pero ang sinasabi ni Chairman George Garcia, wala pa kasing jurisdiction. So, ang nakikita natin, ito legal opinion na po ito, ang nakikita natin ay gusto namang ituloy ng Comelec. Ano yung reason kung bakit nila i-keep yung mga signature sheets until forever? Ayaw nila magbigay ng timeline or ng deadline kung hanggang kailan nila itatabi yun. Ang tingin ko dito ay tunay nga yung hinala na pinatatahimik lang ito. Dahil gagamitin muli nila itong mga signature sheets and they're just waiting for this time na kapag nagawa na nila yung implementing rules and regulations, itutuloy nila yon. Ang tanong lang is, how long it's going to take, kailan nila ilalabas, o baka biglain nila tayo na, ayan, tinanggap na namin yung petition at na-verify na namin yung signature sheets, go, we'll have a referendum in 90 days. Anong ganon.
Bakit nila pipilitin kahit maliwanag yung mga suki? Kahit maliwanag ang opinyon ng mga dalubhasa doon sa Senate hearing. Gusto nilang i-compel na kung may mga opinyon na kasalungat sa opinyon ng COMELEC at ng mga gustong ituloy itong campaign na ito, kailangan nilang pumunta sa Korte Suprema para matigil ito. Muli, they're going to force the hand of those who oppose it. Kumbaga, sa ngayon, kami nagsasabi legal. Habol kayo. Kung gusto ninyong ipatigil ito, kayo yung pumunta sa Korte Suprema, kayo yung kumuha ng PRO, bahala kayo dyan. Kami, itutuloy namin ito. So, yun ang, of course, hindi sinagot ni Senator Amy. Ang sinabi lang niya is, anong purpose? Bakit kinikip nila yung signature sheets na yun? At bakit para sa kanila ay maaaring indefinite yun? Ang sinabi ni Senadora Amy, dapat na yan. Tsugi na, so to speak, kasi maliwanag na based on the videos, photos, and testimonial evidence, may bribery, may pananakot, and so on. So, maliwanag na hindi naiintindihan ng tao ang mga pinirma nila at ang naging basehan ng kanilang pagsang-ayon ay yung pangako ng ayuda. So, ginagaslight daw tayo ng todo-todo ayon kay Senator Amy. So, sa una, sasabihin nila, sinasabi ng Kongreso, wala silang involvement. Pero dun mismo sa proceedings, lumalabas na meron naman. Bukod pa dito, sinasabi niya na, yun nga, sabi, People's Initiative, pero meron ng partisipasyon. Hindi pa tapos o settled yung issue na ito, pero sobrang panlilin lang. Pati yung sinasabi nila, alam ng tao ito. Alam ng tao kung ano yung pinipirmahan nila. Alam nila na ito ay charter change, hindi daw ayuda. So, sobrang gaslighting daw yon. Bukod pa dito, nabanggit ni Senadora Amy, tila tumutuloy-tuloy ang charter change, yung People's Initiative. So, itong paghihingi ng ceasefire, sabi niya, paano isi-ceasefire? Itigil niyo muna yung chacha na yan, ibasura niyo muna yan, saka pag-usapan itong ceasefire na ito, saka magtitigil putukan, kumbaga. Inamin, tandaan natin ha, inamin ni Mr. Oñate na humingi siya ng tulong to speaker. And bahagi nga ito ng gaslighting. Sinasabi na hindi daw, until nilabas yung picture. Sabi ni Senadora Amy, ang chacha ay hindi yung most pressing issue para sa mga taong bayan. Hindi ito, ang dami nga nating problema. So para kung naririnig yung mga constant, yung rant natin dito na kuryente, tubig, pagkain, transportasyon, internet, and so on, ang dami nating problema. At sabi niya, hindi pressing itong charter change. Hindi ito priority. Ayusin muna natin yung sandabakmak na problema bago tayo mag-isip ng charter change. Sabi niya, it is a complete and utter waste of time. Dito, yun. So, those are the highlights ng kanyang press conference. So, maganda yung, alam niyo si Senadora Amy, very articulate yan, at marunong siya, kumbaga, mag-explain very succinct, very, maikli lang, pero bonggang-bonggang tao. So, natanong siya tungkol nga dito sa ito bang charter change? Bakit tumutuloy? And so on. Ang sabi nga niya, ano ba to? Parang speaker gun rogue. Hindi siya sumusunod dun sa usapan nila ng ating Pangulo. So, tinanong rin siya tungkol dun sa Independent Mindanao Movement. Sabi niya, it's a popular sentiment, pero wag daw sanang ipaghiwalay-hiwalay ang ating bansa. We'll talk about that later on. Okay. So, yun yung highlights ng press con. In the meantime, also in the news, sabi ni Presidente Marcos, his relationship with DPISD is, quote-unquote, exactly the same. Ay nako, speaking of gaslighting, di ba? Bakit ko nasabi yun? Abay, nakita naman natin lahat yung video kung saan umiwas na bumate si First Lady, even if the President had warmly greeted DPISD, chinika-chika pa niya and all that, and then he turned to leave. Oblivious ba siya dun sa sa reaction ng kasama niya? O pilit na lang niyang sinasabi, hindi, we're all right. Alam niyo yun? It's called whistling in the dark. Whistling in the dark ba yun? O yung mga tipong everything is falling apart, pero ina-assert mo pa rin, no, everything is all right. We're fine. I'm not asking her to leave the bed. Bakbak na, rat na sila after just one press conference and one rally speech by President Duterte, and they are feeling the heat. In fact, itong reaction niya na his relationship with DPISD, he could have,
said na, why would anything change? Di ba, deadma? Maliitin niya yung mga sinasabi ni former President Duterte. Instead, he says, my relationship is exactly the same. Parang yung, kapag hindi totoo, ina-assert mo, nanggigigil ka, ina-assert na totoo. Ganyan. So, medyo, again, in the communications game, humahabol pa rin sila. And in fact, nakadalawang bira na si Presidente, and it included his reaction to the fentanyl reaction of President Marcos. And unfortunately, si former President Duterte, he hits hard. Diba? So again, catch up ang administrasyon. You're losing the PR war here. We're only talking about the communications war. We're not talking about the war for power or anything like that yet. We don't know on that end. Sabi ni Ari Suga, Marcoleta daw Congressman Marcoleta questioned the balot na balot witnesses. It's not like as if it's the first time he had seen one. Hindi naman. I'm sure he kinwestiyon lang niya yon just so that he could cast doubt on their credibility. Sa totoo lang, pwede naman po yon. Basta ang importante, totoong tao sila, and in fact, nag-execute sila ng mga affidavits and so on. It was necessary. But Senator Amy sought to protect their identities anyway, dahil maaga pa. Should they be called to testify in an actual court hearing, then in that instance, they will have to be identified. So, of course, Congressman Marcoleta knows that. But he also knows the value of casting doubt doon sa mga witnesses. Well, alam naman natin na pro-charter change si Congressman Marcoleta, and he has taken the stance that the House has taken. Now, there's some people who want to talk about the Mindanao issue, the independence for Mindanao that was raised by President Duterte. Let's clarify. Again, we talked about it last night, pero mahalaga siguro na i-underscore natin. Ang sabi ni Pangulo, we are looking into the possibility. Ang sabi naman ni Congressman Bebot Alvarez, we have to educate the people. And that education includes doing research on their part. Right? They're saying that it's going to be legal na hiwalayan, but they are unclear as of now how they're going to do it. So if your question is, dapat bang ihiwalay? From the perspective of the existent constitution, the 1987 constitution, of course not, because we want to preserve territorial integrity. Now, President Duterte was very careful. Sinasabi niya na hindi niya sinasabing secede. Okay? He says, an independent Mindanao, but we will do it legally. But in order to get to that point, kailangan may mga tao na sang-ayon. So he's not saying na yun ang gagawin nila. What he's saying is they're looking into the possibility. Ngayon, kung looking into the possibility pa lang, bakit in-announce na niya? Because strategically, ngayon na we are facing people who want to change the constitution para forever silang nakaupo ayon kay dating Pangulo, then strategically, maganda ito. O sige just so you know, kung di kayo magbabago, kung walang patutunguhan itong mga pag-oppose namin, yung pagtutol namin sa inyong mga plano, kung di nyo bibigyang halaga ang nakikita ng taong bayan. And remember, he's not speaking as a president or even as a former president. Nagsasalita siya bilang isang ordinaryong mamamayan na may karapatan pa rin sa ating saligang batas, specifically sa Bill of Rights, na sinasabing may kalayaan siya magsalita at magpahayag. So, given itong kalayaan niya, maaari niyang sabihin ito. At parang kumbaga, to give notice, harapin nyo itong issue na ito. Tigil nyo itong charter change kasi alam na namin dun sa People's Initiative pa lang kung ano ang purpose ninyo dito. Hindi nyo hinahanap o hindi nyo goal ang kapakanan ng taong bayan. In fact, kung yun talaga ang gusto ninyo, yung kapakanan ng taong bayan, the very least they should do is talk to us. Nasaan ang tao? People's Initiative kayo, naging politicians initiative pala. Diba? Para sa taong bayan, yung economic provisions. Pero ni minsan, kinonsulta ba tayo? Sino lang ang nag-decide nun? And I'm sorry, but the president is also part of that. Sabi niya, sige, mag-issue kayo ng resolution, gano'n, mag-joint resolution, tapos mag-constituent assembly. Sino may sabing gusto natin ng constituent assembly? Kayo-kayo lang yun. So ngayon, ang sinasabi ni Pangulo, dinadagdagan ni Pangulo ng, kumbaga sa blackjack ito, or so card game.
he ups the ante. Ibig sabihin, bibigatan ko pa itong pusta. Nakikipagsapalaran kayo. Pinupusta ninyo na hindi aalma ang taong bayan. Ako, pinupusta ko, hindi lang aalma, aalis pa. So, sige, maging presidente ka ng Metro Manila o maging presidente ka sa Malacanang, ang buong Pilipinas ay magsisisid sa'yo. Kung pwedeng ganon. So, pero napansin ko din at maganda rin na marinig ang sinasabi ng ibang tao. Teka, bakit tayo ang aalis? Sila ang umalis. Shades of Hawaii, di ba? So, 1986. So, ayun. Sabi ni Visa, dahil ako may work pa ako, di ako makatuloy. Listen, thank you for explaining it well, sabi niya. Hi kay Ma'am Amy and hi kay Annalie. Nanonood sila doon sa Luminous na group. So, sabi ni Grace Style, legit daw yung kaba nila Tamba. No. Pwede po ba kasuhan si FPRD pag sinabi niya na drug user ang presidente? Well, it's, ganito yon. Potential libel siya, but maraming defenses. Bakit? Unang-una, bago mo isipin na violation siya ng batas, titignan niyo muna kung nasa karapatan niyang sabihin yon. So yes, may karapatan si dating Pangulong Duterte na magsalita at magpahayag at i-call out ang gobyerno at mga opisyalis na ito. Sinasabi ng ating Korte Suprema na hindi pwedeng balat sibuyas ang ating mga opisyalis. At kahit nagkakamali dun sa pahayag o dun sa expression ng taong bayan, ay hindi po yan magiging libel. Bakit? Sa libel po, kapag ikaw ay isang public figure, mas mabigat ang evidentiary requirement na may malis ang sinasabi mo. So ano ang malis? Ang malis, kadalasan yan, alam mong hindi totoo pero sasabihin mo pa rin upang masira ang reputasyon o standing nitong taong to sa mata ng ibang tao. Okay? So bakit mas mabigat? Kasi usually ang mga artista, let's say, o ang mga politiko o yung mga notorious na kriminal, lahat yan ay may ginawa upang umangat talaga sila at makita ng ibang mga tao. At dahil nga sa kanilang posisyon na sila ay kitang-kita, ano yung sinasabi dun sa TV show dati, yung fame? You want fame? Well, fame costs. Ito ang binabayad mo para sa iyong notoriety o kasikatan o the fact na ikaw ay isang public official, ikaw ay government official at kitang-kita ka ng taong bayan. So may mga tinatawag na valid commentary. Pwedeng mali, sabi ng Korte Suprema, okay lang kung nagkakamali ang ordinaryong mamamayan kasi posibleng wala silang access to information. Now, dito nagiging dangerous. Okay? Kapag kunwari hinabla, dinala sa hukuman ang dating Pangulo tungkol dito sa issue ng alleged drug use, magbubukas ka ng panibagong problema. Kasi makikipagsapalaran ba yung taong allegedly na libel na pupunta sa hukuman yung taong nagsabi ng aligasyon na yon at patunayan niya yung sinasabi niya. The danger is that this person whom you're accusing of libel will in fact go to court and then present evidence against the malis. Sasabihin niya, naniniwala ako na itong ginagawa niya, etong ebidensya. So ngayon, willing ba, kunwari ang isang tao na feeling nila, nilibel sila, na maglabas ng ebidensya yung taong inaakusahan niya. So yan po yung dynamics in a libel case, particularly in something like this. Okay? That's why hindi lahat ng tao nag-file ng libel. Also, kasi nagbabago naman ang opinion ng mga tao, so minsan hindi siya worth it. On the other hand, pwedeng maraming dangers yun. Sabi ni Datu Calf, posible ba daw ma-separate ang Mindanao sa Pilipinas? Alam niyo sir, anything is possible. Pero hindi ko rin sinasabi na magiging madali yun. Diba? Ang kahit anong hiwalayan, marami pa rin iyakan. So, kailangan din para mangyari yan ay ang pagbabago ng saligang batas. At sa pagbabagong ito, kailangan sumang-ayon ang ibang tao. Hindi lang po yung aalis ang tatanungin, pati yung maiiwan. Ngayon, naiintindihan naman natin yung hinaing ng mga taga Mindanao. Matagal yun nga, it's not like as if hindi natin, alam yun, medyo common knowledge yun. Dapat bahagi nga ng pinag-aaralan natin lahat sa ating mga pag-aaral sa kasaysayan o sa araling panlipunan. Pero, alam din natin na ang mga historical wrongs ay matatagalan bago completely ma-resolve.
So ang isang ang solusyon diyan sa sa mga issue, lalong-lalo na sa Muslim Mindanao, ay yung pagtaguyod ng BARM. So kailangan din i-take into consideration yung existence ng BARM bilang pag-justify sa paghihikayat ng paghihiwalay ng Mindanao. Ngayon, ang tingin ko, dapat tinitignan din natin itong pagsabi ni Pangulo bilang strategic communications. Di ba? Merong isang official na na presidential advisor on strategic communications. Matuto kayo kay Presidente Duterte. Bakit? He ups the ante. Okay? So yung sabi ni Christian, what is your opinion of Sasa's statement? The only way forward for Mindanao is independence. Para sa akin, all of these are strategic communications. I can't discount the possibility na tunay silang naniniwala doon. Pero para sa akin, warrior si Presidente Duterte and he uses all the tools in his arsenal and he uses them well. Diba? Nagamit nga niya yung issue ng federalismo para manalo bilang presidente. Bakit? Kasi yun ang gusto. Ang mga sumuporta sa kanya, mga local government officials, walang kongresista o senador na tumutulong sa kanya. Walang ganun. So, para makakuha siya ng suporta, nagkonsulta siya dito sa mga local government officials at ito po ang more or less karamihan sa kanila, yun po ang hinihingi na erase yung issue ng federalismo. Hindi po bago ang federalismo dahil dun sa local government code, ito ay unang hakbang para mangyari yon. Sinabi din naman ni Pangulong Duterte dun sa kanyang pagpapahayag sa media kagabi na pinag-aralan din yan. Sabi niya, hindi daw siya, and as a comparison, nung siya ay presidente, nagpaaral muna siya ng pagbabago sa ligang batas, transparent at po public ito. Hindi siya lang basta-basta nanawagan at sinabi, hindi, kailangan natin baguhin ng saligang batas o Congress. Gawin niyo na yung Constituent Assembly niyo. Walang ganon. Sinasama niya tayo at base doon sa pag-aaral ng komisyon na pinulong niya, sinabi, mahirap. Ito muna ang mga kailangan nilang i-address. Warlordism, extreme poverty, doon sa ibang hindi equal yung development at production sa iba't ibang mga rehiyon ng bansa. Bukod pa dito, dahil may insurgency pa at ilang mga secessionist movements, malaki yung pagkakataon nila na makapagsisid dun sa Republika. So we cannot fight a war on multiple fronts kung gagawin natin yon. Kung kaya't ang ang suggestion upang makamit ultimately or eventually ang federalismo ay sagutin muna ang mga problema natin sa insurgency, sa mga problema natin dun sa development and so on. Sabi ni Kenneth, maraming mineral sa Mindanao at meron din na-discover na gas and oil sa malapit sa amin sa Sultan Kudarat. Saka people clamoring for independent governance. Well, sure. Para sa akin, syempre, karapatan po ninyo yun. Pero ano exactly yung reason kung bakit kailangan nyo ng independence? Dahil hindi nyo ba makuha yung mga resources? Dahil wala kayong resources to mine your own resources? So kapag naging independent kayo, saan masosolve ba yung problema ng lack of resources ninyo? So again, ang pagtitingin natin sa mga ganito, mga ganitong movement, ganitong mga paghihikayat, i-clarify nyo muna kung ano yung problema na gusto ninyong isolve ng paghihiwalay. Okay? Ako, okay lang. Para sa akin, kasi parati naman din ako nandyan and we have investments and so on there. And actually, mas maganda naman Mindanao talaga than most of the country. Although I've been all over and there are nice places everywhere. Yan nga lang, merong talagang deep-seated need to address the historical wrongs. At alam ko na ito ang pinanggagalingan ng desire ninyo for Mindanao independence. Ngayon pa man, the way things are right now, and the way the laws are created right now, ang paghihikayat natin ng secession is actually a crime called inciting to sedition. So, pero, I'm not saying hindi siya mangyayari or hindi dapat mangyari. In order na makamit ninyo yung ganyan, hindi maaaring isang biglang hikayat at go na. Sinabi na nga ni Presidente Duterte, ni dating Pangulong Duterte, na bago ang lahat, pinag-aralan muna. Pagkatapos ng pag-aaral na yon, i-educate ang taong bayan. So, kailangan gawin muna yung mga yon, yung masusing pag-aaral, at kung ano ang magiging resulta ng pag-aaral na yon, ibabase yung desisyon ng pagsulong o pag-develop muna bago yung seceding o yung movement for independence. Para sa akin kasi ito pang chess movie to ni Presidente Duterte. Ang sinasabi niya, ganon, wala kayong madali. Kayo, tinutuloy niyo pa rin, ha? Wala kayong kadala-dala.
Hindi nyo kami pinakikinggan. O sige, kung tangayin namin ng Mindanao, alam din niya, nasasagot ang ibang mga bahagi ng Pilipinas at sasabihin, teka muna, bakit kayo lang? Kami din. Bakit or bakit tayo aalis? Sila umalis, kick out na lang, balik Davao, ay balik Hawaii. Sila, and so on. So, it also creates more following. Kumbaga, para mabago natin, whether mabago natin ang administrasyon o mabago natin ang ating gobyerno o mabago natin ang saligang batas, you need numbers. O paraan din ito para kay dating Pangulong Duterte, consolidate yung numbers niya at maghikayat pa ng karagdagan. Pero kailangan maintindihan yon. Sabi ni Christopher Yu, people are clamoring yet only Mangudadatu will benefit. Congratulations, Sultan Kudarat. Ganun ba yun? I need to check the local politics there. So Mark Roma says, thanks to the past or previous presidents, until now, wala pa ring railway system ang Mindanao. It's high time to have an independent Mindanao. So wait, let me get this straight. You want an independent Mindanao to solve the problem of a railway system. But cannot your local governments do that on their own? To push forth a proposal and fund it independently of the national government. Once you put it into that perspective, it will also give you a reality check. Sure, independent Mindanao, I love the idea, frankly. But, diba? Because I understand. But, it's not going to be that easy. And it might not be answering the problems that you think ought to be solved or should be solved by this independent movement. I think it requires more discussion. Sabi ni Rex J, agree ako na chess move ni FPRD yan. Nung siya ay presidente, marami siyang plano sa Mindanao. Ngayon, nawala na siya sa palasyo, nakita niya uli na tila initsipwera na naman ng Mindanao. I don't think he's saying that. Wala siyang sinabing ganyan, Rex J. Ang sinabi niya, tatangayin niya ang Mindanao kung hindi magbabago ang national government and if they don't stop tampering with the Constitution. Walang binwing up si Pangulong Duterte dun sa mga nakaraan. At in fact, nung tinigil ang Mindanao Railway Project, hindi siya kumibo. Kasi ang tingin niya, ito ay discretion ng current administration. So huwag niyong idama yung mga yan. Walang sinasabi si Presidente Duterte niyan. Right now, well, hopefully he might say something like that later on. Pero tingnan natin. Right now, focus. At saka, kung magsasabi tayo ng ganyan, kailangan meron tayong ebidensya. Kung ibabase natin dun sa kanyang press conference, kagabi ba yan? The other night, kagabi. Kung ibabase natin dun sa press conference ni Pangulong Duterte kagabi, ang issue ay charter change. Huwag din tayong malilin lang. Kasi ang totoo niyan, ito yung laban. So, don't lose focus. Independent Mindanao. Sure. Yes. That's on the table. Pero ang tanong is, di ba, ang ginagawa niya is, he is fighting charter change. He is fighting for the country. Right? And i-consider niyan talo yung laban na ito kung hindi niya mabago yung isip ng mga nakaupo. So, yun. Okay? Again, ang laban dito, yung People's Initiative. Ang laban dito, yung itong mga government officials natin, tila wala talagang pakialam sa taong bayan. Nagpapayaman lang, nagpapa-extend ng term, hindi man lang tayo kinakausap. Tapos kapag merong nagsasalita laban sa kanila, babalingan nila. Halimbawa, biglang, posible na nandito na yung ICC, papasukin natin. May mga ganyan. Meron pang yung idadamay nila si Inday sa kung anik-anik. Diba? Meron dyan, yung mga nagsasalita lang, nang maayos naman at mahinahon sa mga radio station, patatanggalin nyo. Yan, yung mga ganyan. Magpapakawala kayo ng mga trolls na walang ginagawa kung hindi walang ginagawa kung hindi mang-insulto. Not contributing to the national discussion and certainly not contributing anything from the side of the government kasi sa totoo lang, wala. Kumbaga, hindi nila madepensahan ng administrasyon kasi wala talagang depensa. Gayon pa man, can you imagine using public funds to insult citizens who are simply exercising their freedom of speech? Pati si Pangulong Duterte. In fact, itong ICC issue na yan, bakit yan na-bring up? Hindi dahil may ginawa si dating Pangulong Duterte. Don't fall into that trap. He did not do anything to merit that. He did not do anything na,
kung ano-anong pagbabash bigla at pagsususpect siya sa mga Duterte ang ginagawa. Wala silang ginawa. Tingnan mo, meron ba? Ang sinabi nila na ito ay kapraningan. Iniisip nila na naku, napakasikat pa nitong si Inday, napakasikat nitong si dating presidente. Baka sa kasikatan nila maapektuhan tayo. Buhay na naman, bayad na ba? Ano ba? Uy, katapusan ng buwan, may bayad na sila uli. Ganado na. Sabi ni Christopher Yu, not only Mindanao lacks support, the entire nation lacks support. Nabara na nga ng mga congressman ng budget. Wawa naman ng mga tao. I agree with that one. Kasi sa totoo lang, medyo nakaligtaan natin. Hindi ito nakita. Kasi, nakikita natin, uy, bakit ang laki-laki sa ayuda? Uy, bakit may unprogrammed funds? Alam niyo kung bakit meron ganon? Actually, nagbawas sila ng mga budgets. Yun dun sa mga budget proposal ng kada ahensya, ang laki ng binawas. At in fact, yung working budgets nila from last year ay medyo nabawasan pa. Hindi masyadong halata dun sa ibang mga ahensya. Pero nabawasan talaga. That's why they're able to put in 500 billion para sa ayuda. Na hindi naman natin alam kung ilan ang bagyong mangyayari. Hindi natin alam kung anong sakuna mangyayari. Usually nanggagaling yan sa unprogrammed funds. Kaloka. Alam mo, Mark Roma, what I don't understand is why your own representatives, people that you elected, have not been doing anything about it. Hindi ko naiintindihan yung part na yun. Kasi ako personally, when I was commissioner, biggest budget ang Mindanao. Pero some can say the same thing. They've been neglected for decades, for centuries. From the time na after William Howling Jake Smith rendered it a howling wilderness, wala na, hindi na sila nakaahon sa kahirapan. Pero hindi yun ang sinusulong nilang sagot sa kahirapan. Di ba? But I'm just, hindi ko sinasabing mali kayo. Again, what I'm saying is that if you're going to advocate for that, you better come up with solid arguments. Kasi kung right now, kung right now may issue kayo about it, kung right now, hindi ayos yung inyong mga argumento, when you argue it at a constitutional convention, do you think you will be able to convince people? Because that's what it's going to take. You need to convince people. You need to bring people to your side so that even those of us who don't live in Mindanao will say, yes, I think it should be an independent Mindanao. Right? That's how to argue. Hindi yung pa-victim. Kasi sa totoo lang, sasabihin nila, lahat tayo kailangan ng pondo. Pwede patay na. So, ako personally, we want an independent Mindanao, we will take it to a constitutional convention. Kasi kailangan talaga. Sabi ni Ma'am Laarni, nakikita ko na talagang sinisikap niya ang kapatid niya, si Senadora Amy. At ang Marcos government, kaso may mga demons daw. Sad. Patato Tini says, ICC's move against the Dutertes will depend on recalling the Nobel Peace Prize awarded to someone who has claimed that 30K were killed during FPRD's war. I don't think so anymore. Actually, hindi siya relevant Nag-claim lang siya, but in the end, you're going to have to prove all of those deaths. Diba? Kung yun ang nakalagay dun sa reklamo. Ang pinatutunayan, hindi yung mga pahayag. Kasi alam naman natin, karagado yung ilang mga pahayag na yon. Ang kailangan patunayan dito ay kung ano yung nalagay nila dun sa reklamo. Kung sinabi nila sa reklamo ay ito, merong deliberate, may pulisiya ang gobyerno na mag-EJK, yan ang patunayan nila. Kailangan significant yung kanilang ebidensya. Sabi ni Ma'am Ana, dapat ayuda sa magsasaka like fertilizer seed at iba pang gamit na pangsaka. Ma'am, actually, marami pong programa ang Department of Agriculture dyan. Unfortunately, hindi po uniformly executed yan all over the country. At aminin na natin, dumidikit yung ibang ayuda na yan, yung ibang mga subsidies na yan. Bukod pa dyan, pinapatay din nila yung local fertilizer industry.
The reason kung bakit napakamahal ng fertilizer ay dahil imported sila. At mas gusto ng ibang mga official natin ang imported kasi siguro mas malaki ang komisyon. Kung kaya't sa kaka-import at sinasubsidize nila yung mga importers, pinapatay nila ang local fertilizer industry. So, ano bang gusto nila? Gusto nila paayuda, pa-supplement or pa-subsidy at the expense of local producers, at the expense of our own economy. Diba? So may mga ganyan po ma'am, sa totoo lang, ang daming programa sa DA. Yun nga lang, sa ibang lugar malakas, sa ibang lugar hindi. Kasi nga merong, alam mo na. I-explain ko lang guys kung bakit maraming pumapasok dito na taliwas yung mga salita. Ito ay dahil in the past few weeks, consistent tayo dito, yung sinasabi ng Luminous. Tayo yung unang nag-call out ng RA 6735 at sinabing pinalawalang visa na yan ng Korte Suprema sa kaso pa lang ng Santiago versus Comelec in 1997 at na-reiterate dun sa Lambino case in 2006. Okay? So, doon sa bukod pa doon, kung titignan ninyo yung mga sinabi ni Presidente Duterte, the need for education, the need for all of this, yung mga yung yung pagtatawag natin, panawagan sa mga kongresista at sa Pangulo na hindi kasama ang taong bayan doon sa kanilang pinalalabas na charter change, na hindi man lang sila nagpapaaral, hindi man lang nagmamadali sila. Gusto nila ng parliamentary para tuloy-tuloy yung kanilang pag-uupo. Lahat yan natalakay natin dito sa Luminous. Iniisip nila siguro napakalaking coincidence naman yan. Kung kaya't, kung hindi nila kayang siraan ang dating Pangulo pag siya ang nagsasabi, dito sa Luminous sila maninira. Okay? Katulad nitong mga binablock natin. Yeah. How satisfying. Sabi ni Alchemy, kung yung pondong binigay sa mga mambabatas ang pinagagawa ng farm-to-market load, sana matulungan ng mga magsasaka. Sa totoo lang, Sir Alchemy, marami tayong farm-to-market loads. Ano yung problema? Actually, ang biro nga natin, marami ng farm-to-market loads, kaya gumagawa na sila ng farm-to-mansion loads. Okay? Bakit problema pa rin umabot sa merkado yung mga bilihin ng mga magsasaka? Kasi hindi nila maa-afford yung trucking. Kailangan rin nilang ibenta ng madalian kasi mabubulakan sila dahil wala silang mga grain silos, wala silang cold storage or access to cold storage or even subsidies for this cold storage. So, farm to market loads sila ng farm to market loads. Ang dami nang dumikit sa mga sa kanilang mga bulsa, pero problema pa rin yung umabot sa merkado yung mga goods ng ating mga inani ng ating mga magsasaka, di ba? So, they're not actually, in fact, kaya yan yung mga sinasabi ninyong solusyon. Kasi yan din ang naririnig ninyo sa gobyerno. Alam nyo kasi mahal ang fertilizer, alam nyo kasi ganito-ganito. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ma-afford ng ating mga magsasaka itong mga to? Bakit hindi sila umaasenso? Yun yung problema. Walang asenso ang ating mga magsasaka kasi our government officials have designed the programs to keep them poor, to keep them dependent on subsidies. Abay sila yung gumagawa ng pagkain natin, sa kanila nanggagaling yung pinakamahalagang bagay para mabuhay tayong lahat. Pero ang barya lang talaga ang binibigay sa kanila. And they are kept poor because of this logistic system. Alam ng Pangulo yan. Yan ang gusto daw niya sanang isolve. Pero sa higit na isang taon niyang nakaupo, bilang kalihim ng agrikultura, hindi na-address pa rin. Alam niya yung problema, hindi na iusad yung solusyon. At by the way, hindi po solusyon yung pagbabago sa saligang batas. Nothing but good old elbow grease and diskarte ang kailangan sa gobyerno natin at mga kawani ng gobyerno. Wala pong ganon, Ma'am Sina. Sabi mo may signature campaign para i-push Independent Mindanao. Wala pong ganon. Ang sabi ng ating Pangulo, he will look into the possibility of pushing for mahaba yun. Look into the possibility of pushing for an independent Mindanao. Now, before that, kailangan daw muna ng research and they will put in the work. Okay? Wala pong signature campaign para dyan. Ang signature campaign ay para i-amyenda ang Article 17, Section 1 ng Saligang Batas nang sa gayon, voting jointly ang Kongreso at Senado para ma-water down yung votes ng Senado at makaariba na ang Kongreso so that they can propose anything they want at any time they want. Sabi ni John,
Ayan na, nagdadagdag na ng kwento ang mga Marites. Sabi ni Alchemy, gusto nila ng tsa-tsa, hindi nga nila matulungan ng mga magsasaka. Ayan ang irony. So muli, itong mga usapan, huwag pong kakalimutan na strategic response ito ng ating dating Pangulo nang maisulong ang pagtitigil sa People's Initiative. Remember that there should always be a point. There should always be a goal. Ay, ganun ba? Sige, Rara Abis. Wait lang ha. Okay. Okay na po kayo ah. Hi kay Ma'am Mia. Sabi ni Ma'am Imelda, malaki budget hinihingi ng bagong kalihim ng DA, 93 billion o 98 billion. Grabe, sobrang laki. I know. Sa totoo lang, kung lahat yun, kung karamihan sa mga yan ay mapupunta sa ating mga magsasaka, sasabihin ko, dagdagan pa natin. Kaso hindi natin alam kung mapupunta nga sa kanila. At huwag rin kakalimutan, kailangan binibigyan din natin ng pagkakataon yung ating mga mangingisda na malalaki naman yung barko nila. Kahit ba, gawa na lang siguro ng mga kooperatiba. Ayun. Inunahan na kita, Rara Abis, dun sa isang account na kailangan i-block. Okay. Sabi ni Nightbot, pag pumasok ng FDI, dadami ng infrastructure sa Mindanao. We need to delete all restrictions sa Constitution. Eto na naman po tayo. Bago ka lang dito, Nightbot, at iligay na lang ito sa legislature para madali isunod sa ikot ng panahon. Bago ka dito, sir? Bago ka dito? Pinag-usapan po natin yan. Ano yung restrictions ang sinasabi ninyo na balakid sa pagpasok ng FDI? Tandaan po ninyo, manufacturing, except for, pati weapons, kumpleto na. 100% po pwedeng foreign direct investment sa manufacturing sector dito sa Pilipinas. Given that, bakit wala pa ring manufacturing? Yun po ba ang problema, ang saligang batas? O yung ibang infrastructure natin to begin with? So, kung you can come up with an answer to that one, sure, why not? Pero para sa akin, kailangan alam natin eksakto yung problema bago natin isulong yan bilang solusyon. Kasi yun pa naman, yung no turning back yan eh. Hindi natin pwede pag-eksperimentohan ang saligang batas. Hindi yung iisipin mo muna yung solusyon, tapos sasabihin mo kasi kailangan natin para sa ganito. Aralin nyo po muna kung ano yung current na batas dyan. Inayos na nga yan dun sa Public Utilities Act. Pwede na. In fact, kaya nga yung nagka-problema sila kasi parang lahat na lang pwedeng ipasukan ng foreign direct investments, including those in some infrastructure where there are considerations of national security such as but not limited to our airports. O yan, sa kagustuhan natin ng FDI, akala sagot sa kahirapan ng FDI. Binuksan natin pati yan. Ayun, nakatenga sa Korte Suprema ngayon. Talaga, gusto niyo, do you understand then the repercussions of this? Unang-una, intindihin din ninyo kung ano yung mga restrictions na iyon. At kung bakit hindi talaga maiaasa sa mga mambabatas. Tignan nyo yung kongreso natin ngayon. Tignan nyo lang sila ngayon. Yan ba, mapapagkatiwalaan mo na gagawin nila yung batas na kaakibat dun sa pagpasok ng FDI kung wala silang self-interest doon? Sa totoo lang, matagal na nilang pwedeng ayusin yan. Pero hindi yan ang sinusulong nila sa pagbabago sa saligang batas. Sinasabi nila yung economic provisions daw ang aasikasuhin. Tignan nyo kung ano yung pinasok nila sa economic provisions, mga hindi natin hiningi. At yung isang batas na naipasa na. Sabi ni Ma'am Ai, is Senator Ivy sincere in her stance against People's Initiative or efforts to scrutinize genuine or meaning for show? Ma'am, I think it's already too late for that question. Wala siya sa Bagong Pilipinas Rally, andun siya sa Davao. Nagkasagutan na sila ng pinsan niya. I understand na because she is a Marcos, magdududa kayo. But for those of us who see her up close and personal, ang laki na ng tinaya niya dito. So, I think she's sincere. Besides, para sa akin, if it works, it works. Kung hindi siya sincere, but it works, magte-thank you pa rin ako sa kanya. Kasi sa akin, motivations, pwede kong isang tabi yan eh. Basta yung actions ang importante at saka resulta. Pero sa totoo lang, nakita niyo ba yung pikon dun sa mukha nung yung taga-Congress, mga taga-Congress? We can't fake that. Ibig sabihin, even they think she's sincere. Sabi ni The Cooking Dad, gusto ni BBM and HOR mag-invest foreigners gawing nilang ease of doing business.
no red tape, mababang kuryente, tuloy yung infrastructure, good mass transport, di kailangan baguhin ng saligang batas. Pero para sa akin, unahin na yon. Pero kung kulang pa rin, saka natin baguhin yung saligang batas. Hindi yung uunahin natin yung pinakamahirap gawin. Pwede naman natin gawin yung ease of doing business nga. Yung bawas red tape, gawing hospitable tayo to foreign direct investments. So, yes, I agree with that. Pero para sa akin, kung kulang pa yon, isama pa rin natin yung pagbabago ng saligang batas. We still have to consider it. Hindi ko pa napapanood yung Insay Mother. Sabi ni Amor Rosa, walang Insay Mother ni Direct Daryl kung hindi sincere si Senator Amy. Well, totoo yan. Sabi ni Stormy, pwede po ba padala ko sa Comelec yung basura? At kalakal ko dito sa bahay. Baka po kasi masuspend. O nga, no, i-hoard lang naman nila. For me, the fact that the new leader coming this far, that's scary. Sabi ni Ella Grino. Ano po ibig sabihin ninyo? Can you elaborate, please? Sabi ni, ayan, ako panoorin mo, attorney, grabe tawa kay Insay Mother. Oh, pero sa totoo lang, hindi pa ako natutulog, ha? Nagtrabaho pa ako kanina. Agree, Nightboat. Naku, sobrang agree. Sabi ni Nightboat, kung mahal ang kuryente, pinaka-eco-friendly nuclear power plant, hindi ka nagbibiro at ako super 10 million% sang-ayon ako dyan. Nagtataka lang ako kung bakit ang tagal. Diba? Hindi ba kayo nagingit-ngit? Ako nagingit-ngit ako. Alam natin yung solusyon na yun. Ako sang-ayon ako dyan. And in fact, matagal na yung mga studies dyan. Lalong-lalo na dun sa mga bagong plants na pwedeng mas maliit na lang, na pwede tayong mag-service ng regions lang or ilang municipalities lang. Pwede na yung ganun. Pero, sabi ni Sec Popo Natilla, we still do not have the legal framework for that. Legal framework. Anong ibig sabihin nun? Kulang ng batas. So, sino ngayon yung may problema? Susulong nila yung pagbabago ng saligang batas. Pwede na silang gumawa ng batas para dito sa nuclear power plants. Na sana pwede yung kahit mga municipalities, di ba? But no. Ang Chismax. Chismax ito, ha? Ang Chismax is, merong gustong mag-monopolize. Merong gustong mag-monopolize or unahin muna. Halimbawa, o sige, pero bago kayo magpasok ng renewables or nuclear power plant, kailangan 100% utilization muna ng ilang mga diesel-powered plants. Hindi kaya yun? Yun daw. Isa lang naman ang source ko dyan, si Boss Conrad. Ito, sabi ni Milo, punahin muna nila sweldo ng manggagawa. Dami nang nagugutom, yung biglang lalong tumataas. Isa pa yan. Alam mo pa kung ano yung napapabayaan nila? May mga barangay daycare centers, di ba? Iba-ibang quality depende sa barangay. Pero sa totoo lang, para sa akin, imandato natin yung mga daycare centers and of course, yung pagbabantay sa kanila so that, syempre, yung safety ng mga bata, di ba? Na sabi ni Ayan, may hindi mo pera shirt ka na? Wala pa po, pero meron akong, it's a Duterte thing shirt. It's a Duterte thing, you wouldn't understand. Okay. So, pero tama si Milo. Hindi lang po sweldo ng manggagawa. Para sa akin, para mas maraming kababaihan ang makakabalik sa workforce, dapat sinusuportahan natin yung mga daycare centers, pwedeng dalhin ng mga ina yung mga anak nila doon sa mga workplaces, ganyan. I-institutionalize natin, lalong-lalo na para doon sa mga ordinary workers. We can free up so many women to be productive, to be in the workforce. Kasi hindi sila yung natitenga sa bahay, they can bring their kids. Diba? Or kung house husband yun, he can bring the kids. Gender neutral naman dapat tayo. So yung mga ganun, gusto ko yung mga ganyan na merong mag-aalaga sa mga bata. Ang laking tulong kaya yan dun sa Pilipinas, sa manggagawa natin. Of course, gusto rin natin taasan ng sweldo. Sino ba may ayaw? Pero bahagi rin ng pagtataas ng sweldo, sana matulungan natin na kumikita ang mga local industries natin. Paano yun? Ito, sabi ni Ma'am Ella, how about having a tax return? Opo, maganda din po yan, yung masisiguro natin na may tax returns lahat. Kahit kahit hindi sila maabot dun sa cut-off para magbayad ng tax. Diba? Kaya mahalaga dito, isa pa,
Nasa na yung national ID system natin para may access to financial instruments, o to microloans, may access sila to the banking system, and so on. Pwede silang mag-save, pwede silang umutang, and so on. Mahalaga ang national ID system both for peace and order and to the financial infrastructure. Bakit pinapabayaan natin yun? Dahil ba si Duterte yung nagsulong nun? Diba? Tama si Ma'am Ella din about tax returns. Sabi ni The Etc. Store, hanggang ngayon wala pa rin ID niya. Ha, kill kita. Sabi ni Sir Mark, given the fact that BBM is not true to his word, e.g. stand on geopolitics, we cannot trust him anymore. Malacanang, MR et al. With some senators crammed in the last minute after PRD speech. Tunay ka, sir. I cannot find anything wrong with your statement. Yeah, agree. Sabi ni Ramil, bakit po kasing spokesperson yung presidente, hirap dun siguro magpaliwanag sa pagbabago-bago. Wala kasi siyang ayaw niya eh. Ayaw niya talaga. Gusto niya siya. Ano po masasabi niyo sa statement ni FPRD na gumagamit ng illegal drugs si PBBM? Well, it's his freedom of speech to do so. At meron siyang according to him, meron siyang patunay. Or at least iniisip ko na he's too smart not to be backed up with anything. So, para sa akin, pass the popcorn. Tignan natin anong mangyayari dyan. In the meantime, ang ginawa niya is he brought it out into the public para mapag-usapan. Galing, no? Kaya nga sinasabi ko, nananalo sa Coms War. Panig ni Presidente dating Pangulong Duterte. Alam niya kung anong pwede o kaya niyang sabihin. Sabi ni Kenneth, I'm in favor to have independent governance but in the right way. Sabi ni Bernadita, supportahan muna sana talaga farmers at fishermen. Tapos yung mga poultry natin, opo, Broiler Raisers Association, stand up. Kaya poultry natin para di na tayo mag-import kaysa ubusin nila pera ng bayan para sa sarili ng interest. There you go. Alam nyo ba na ang gagaling ng mga farmers natin, yung mga poultry raisers, yung mga egg producers, kasi nung nagkaubusan ng itlog all over the world, tayo hindi. Sabi ni Ma'am Oseng, Duterte likes to smoke the beehive. Opo, aralin niyo po yung ibig sabihin niyan. Magaling si Ma'am Oseng sa ganyan eh. Sabi ni Ma'am Stormy, medyo disappointed ako kay Zubiri at Villanueva because most senators declare that they won and ayaw na nilang ituloy ni Amy ang next hearing aside po kay Cheese. Ganun ba? Ay, oo nga, pinapakancel nga pala ni Senate President Zubiri. Ito na naman yung pusa ko nagpapapansin. Say hi. Say hi, huwag kang magtago dyan. Sabi ni Viral Trending, maghiwalay na lang muna, balikan na lang kung may spark na. Ang ilalim. Ang galing. Natanong ni Rara Avis kung nahanap ko na si Kenny, hindi pa po. Itong si Belly, meron kasing tumawag sa amin, nakala nila si Kenny yung nakita nila. There was another cat. Inuwi na rin namin kasi walang, may collar siya. So obviously, he was owned. So siya yung paskil din sa aming wall. Habang hinahanap namin si Kenny, inaalagaan namin ito si Belly, short for Bellerophon. Sabi ni Ma'am Imelda, may meaning yung post ni Attorney Glenn Chong, malapit nang lumubog daw ang barko. Sabi ni Baby at Vincula, ang ginawa ni Marcos Jr. sa di pagpapatuloy ng proyekto ni Time Digong ay ginawa din ni Cory Aquino na panahon na nagpaalis ang mga Marcos Sr. Sa di pag-support sa mga projects nun. Sabi ni P4 Lee, sana manahimik na lang sila kasi tapos na ang yanig sa Congress initiatives. What do you mean? Hindi pa nga tapos tumutuloy-tuloy pa rin Sabi ni Enrico Evans, di ako naniniwala sa pahayag ng PIDEA kasi yung database kaya ma-edit pag super user account ang gamit. Ooh. Meron pang sabi ni Sir Bernie, latest news, solidarity of House of Representatives Committee on Constitution. Yung committee, yung solidarity, so passing reso on February 5 in support of the speaker daw. Ano kaya yung value niya? Sir? Yes, it's Bartolomeo.
Oh, narinig niya yung pangalan niya. Tulog ka na nga ulit. You're so lazy. You're so lazy and you lack compassion. We're telling you. Meow. Sabi ni Mount Calvin, may aftershocks pa. Sabi ni Bernie Encarnacion, ano po yung pinagkaiba ng federal tsaka People's Initiative? Ang federal po, hindi po maisusulong under People's Initiative kasi ito ay revision ng saligang batas. Ang People's Initiative ay paraan po ng pagbabago ng saligang batas. Ang federal po ay yung outcome sa pagbabago ng saligang batas kung ito ay through either Constituent Assembly or through Constitutional Convention. Sabi ni Christopher Yu, in support of the speaker, di naman sila true voice ng constituents nila. Ang weird. Sabi ni Yu, what do you think of the economy today? I try not to. Sabi ni Yvonne Yap, hindi yan titigil si Tamba hanggang hindi niya makuha ang gusto niya. Grabe, ang barat naman ng dating. Sabi ni Aris, ano po masasabi niyo sa latest pahayag ni VP Inday? I think she's just being Inday. She's with the government, so she has to be supportive. Ganun lang po yun. Has to. And sabi niya, buti tinanggap nga daw yung kanyang pagtutol, which sa pagbabago ng saligang batas, kahit alam niya na ito ay taliwas dun sa stand ng administrasyon. Malalim yun, ha? Sabi ni John, bumaba ang GDP natin last month from 7 to 5. Sabi ni Leo, sana ang endgame ay makulong ang may pakana ng peking TI na to. Kailan ba may makukulong na politiko para medyo matakot naman sila? Eh, hindi ba nakulong dati si Erap? Ito, si Senator Jinggoy na convict. Hindi naman po, hindi lang po kasi natin nakikita. And I guess that's with the media na. Marami naman po tayong mga kawani ng gobyerno ang nakukulong or na yun, nakakasuhan. Pero yung iba kasi bailable eh. Sabi ni Yaj, wala po bang ibang congressman that can challenge Tamba as speaker? Pag natapala na halos lahat, sa tingin mo, magcha-challenge sila? Sabi ni Jesus Ice Cream, kung bumabaha na dito, makapanood lang ng live nito, grabe daw ang ulan dyan. Baka nga hindi matuloy yung yung hearing sa February 2. Pero naman, stay safe ha. Sabi ni Kenneth De La Cruz, kapag pumasok ICC dyan, talagang mag-out na si Sara sa Peking Unity. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung bago maging mamiligro yung pamilya niya, makita na niya yung pag, o sabagay, tutol siya sa charter change, no? Tama ka naman din ba? Sabi ni Mars, yung sabi ni Pong Marcoleta that he will politely tell Tamba to step down. I doubt mag-step down yun kasi ang uhaw nga niya sa posisyon. Hindi nga marunong sumunod sa Pangulo kay Marcoleta pa kaya. Sabi ni Yuwek, i-mute ko nonsense questions ha, sorry na lang. Sure. Pasensyahan sa TikTok ha, may mga moderators ko medyo strict to eh. Sabi ni Jairus, out of topic, si Gordon ba makukulong pa yon? May hatol na siya, di ba? Pwede po po. Sabi ni Aaron, palagay niyo po, bakit hindi tinatanggal ni BBM si VP Sara's DepEd Secretary? Ang dami nang ang batikos sa kanya eh. Dagdagan pa ba niya? Sabi ni Red Frez, dapat ang tumatakbong senador at dapat ang tumatakbong senador at congressman ay mga abogado at ekonomista lang. Disagree. Kailangan maraming representasyon. Kasi kung kami-kami lang, yung mga abogado, ekonomista, mga ganun, CPA, yung ganyan, isang point of view lang yan eh. Professional na point of view. Regarding sa proposed independence ng Mindanao, do you know anong usual time frame, if ever? Usual time frame? Wala, sinabi ni Pangulo, it will take a long time. Sinabi niya, pinahalos pangako yun. Hindi yan mabilisan, it will take a long time. Pero titignan na nila, aandaran nila. Kasi we have to be prepared daw, just in case
didedmahin tayo ng administrasyon. Sabi ni Frank, ang laki ng galit ni Sen Aimee kay Tamba sa pagsira sa pangalan nila. No holds barred na siya sa pag-call out kay Speaker. Although sinabi niya, hindi naman personal ito. Pero sinisira nila yung pangalan ng Marcos. Ay. Okay. Sabi ni Clarita Claire, parang monthly na ang loyalty check ni Speaker sa pinupugaran niyang kaharian. Ang lalim, ang ganda. Baka daw may mga ahas ng lumalaki. Sarcasm lang po. Kahit hindi po. Sabi ni Gear, yung scripting ng PCO sa GDP, ang OA sa positive scripting, samantalang ito bumaba. Kaya mo na, trabaho nila yun. Pag hindi nila ginawang maayos yung kanilang trabaho, walang naniniwala. Pag walang naniniwala, buti kung tumagal sila sa posisyon, di ba? Okay, as off topic. Sabi ni Astro George, any advice po galing sa inyo sa mga gustong kumuha ng law? Tulad ko, unang-una, kailangan mahilig kang magbasa because you'll do an insane amount of reading once you're in law school. Dami talagang babasahin. And if you don't like reading, kawawa ka. Second, check mo yung vocabulary mo. Kailangan malawak ang iyong vocabulary. Kakailanganin mo yan. Ang abogado, ang kanyang tools of the trade ay salita. Words. In fact, sa US dati, in the 19th century and earlier, ang tawag nila sa abogado ay wordsmiths. So you have to be facile with words. You have to have a wide vocabulary. You have to like reading and be a wide reader. And you must put in the work. Kung hindi mo kakayanin na nag-aaral ka ng 8 oras isang araw, then sometimes it will take that. Depends on the school that you go to and how many cases you're assigned. But you must be willing to put in that work. Marami talagang work when you go to law school. Marami talagang babasahin. But they won't give you what you can't take. Ito sabi ni Sir Nan, una dami nang tumama sa PCSO. Dami na pero mas madaming tinatama si Marlita. Nax! Good one. Sabi ni Paul, parang may balak taniman ng baril si PRD kasi may tumawag daw sa kanya, taga-krame, na nasa 500 daw mga baril niya. In-explain naman niya, pero lisensyado po lahat yon at updated lahat. So, good luck trying to find something there. Pero tama kayo, baka subukan nila yon. Kaya nga, binanggit niya. Pag binanggit niya, at ito, alam na natin lahat, pwede niya rin pong pag-usapan yan. Pagka aware tayong lahat, hindi na nila magagamit yung taktika na yun. So, maganda yung sinisinaga natin ng ilaw o liwanag, yung mga ganitong sneaky tricks. Sabi ni Terry, sabi nga ni Attorney Topacio, si Coco yung sumira kay Apo Lakay at si Tamba ang sisira kay BBM. Tama si Madam Aimee, sinisira ang Marcos ng mga gahamang lahi nila. Sabi ni Jim Lord, tanim granada naman parang yung ginawa kay Tebes. O isa pa yan. Alam nyo, na ako dun sa mga ganong dirty tricks, ang halata eh. Sabi ni Yi, mas exciting siguro ang discussion sa law schools, lalo na daming batas na na-challenge yung PRD's na. Believe me, there's no time to discuss politics. Pagka noon, wala, minsan di namin alam kung ano nangyayari sa mundo. I was taking the bar nung nag-aaral kami for the bar nung lumabas ang balita na namatay si Princess Diana. Yun lang yung lumusot sa amin kasi napaka-earth-shaking. Sabi ni Paul, pati po si Banat Bay, ganyan din ang banta sa sa kanya, yung tanim baril, sabi niya sa live kagabi po. Wow! Vulnerable lahat kami. Sabi ni Ari, sana magpusa na daw si PBBM na bumaba at magpusa na siyang ibigay kay VP Sara ang pamumuno na siya namang tunay na at dapat presidente. I don't think he'll do that. Kumbaga, human nature lang. Siyempre, you won't want to look, to look like he failed. Hi kay Lenny Luis.
Sabi ni Col Kaleng, gusto nila isahan si FPRD pero di nila alam mas mautak at bright si FPRD. Actually, matagal na siyang nakikipagbardagulan. Sanay na sanay. At hindi siya nasasaktan. Hindi niya ba napapansin? Minsan papatulan ko to. Mapagpatol lang minsan pero hindi siya napipikon. Kala niyo lang galit yan. Oh, binalingan mo ako ng ganito. Sige, asan ang reseta mo ng ganito? Kulang lang sabihin niyo, ikaw naman. Ang instead, he ratchets it up and says, tara, drug test. Sanay na sanay si FPRD. Sabi ni Nini Sharon, at kung gano'n na sinisira siya ng pinsan niya, dapat wag pong papayag si BBM. Sabi nga ni Tatay Digong, it's your responsibility of your body and mind that binds you. Sabi ni Kaleng, yung tasa mo, dito na lang gamitin yung tagline na oo nga kasi nakita niya yung cup ko. This was given to me last Christmas. So, ay nako, di ba? Sabi ni Juanito, grabe ko naman. Naniniwala ba kayong bilyonaryo daw tong si Onyete? Bakit di po siya makapagpa-opera ng tenga niya o makabili man lang ng hearing aid pero 27.5 million kaya niyang mag-donate? Kala ko ba 55 million? Ay, ewan ko ba? Sabi ni Julieta, ingat po Atty. Pix, nagsalita talaga si Banat Bay, may nagmamatyag sa kanya at may tumawag. Payo ng mga friends niya, get out muna sa bansa, pwede naman siyang mag-vlog pa rin. Tignan po natin. Alam nyo, kung may mga ganyang banta, ibig sabihin, sinyalis yan na natatago sila. Sinyalis yan na wala silang argumento, wala silang laban. Pero alam nyo kung ano yung pinakamagaling na laban, yung matatahimik tayong lahat, kung may accomplishment sila. Sayang Sayang yung tiwala. Uy, grabe, sabi ni Eli. Onyeta ba o Pon? Okay, eta. Sabi ni James Colin, did you also notice that Mark Coleta was playing lawyer for Pirma, aka PI conveners? Well, kasi ideologically aligned sila. In fairness, magaling na abogado kasi si Kong Mark Coleta talaga. Alam mo, Tatay Strauss, anong magiging legal implications if regions would clamor for a separation from central government like our environment as another route towards federalism? You can clamor all you want, but if it's in the Constitution, you're going to have to change it. So no, sir, not enough. You have to, yun na nga tignan niyo, you're distracted again We're in the fight of our lives right now. These people want to change the Constitution to perpetuate themselves into power and stay there. So that your grandchildren will be seeing the same surnames in leadership positions. And what you're thinking of is charter change for another reason. First things first. Maghihikayat kayo ng charter change. Itong yung mga taong nakaupo. And if you say, sige, charter, let's do this. Sige, palitan natin ng ganito. You're playing into their game. Focus. What are we fighting against here? We're fighting against this ridiculous people's initiative. They're lying to us. They're using our money. They're making us look like we believe all of these things. They're using people's ignorance against us to enrich themselves and to stay into power. And you're not focusing on that. Because no matter what kind of governance that you want, if we let them do this, good luck getting anything. We're going to be their serfs forever. SERF. Utusan na lang tayo nila. Forever. Do you understand what's going on here? You're getting distracted. That's not the intent of the former president. He's saying, I am upping the stakes. Okay? We're going to be prepared for the next step if you don't change. But he says, I want them to change. I want them to stop this charter change. We will get development if they stop being, thieves and corrupt officials. He's trying to make it work first. Not saying that we can't do that or that we shouldn't think of it. No.
But you have to put in the work. Sabi nga ni Presidente Duterte, former President Duterte, looking into the possibility, which means aaralin. But in the meantime, it is a tool, it's a weapon to tell these people, sige, you can have your charter change, you can have your power, but what are you going to be governing? Aalis kami, lalayasan namin kayo. And in fact, pwede rin gawin nga yan ng ibang ano. It's a weapon. Okay? But don't lose sight of the fact that the fight here is against the People's Initiative. Na kung hindi nyo napansin, dun sa press con ni Senator Amy kanina, ay sinasabing itinutuloy pa rin. Kahit hindi tinatanggap ng COMELEC ang mga signature sheets. Kasi ang sinasabi ng COMELEC, babaguhin lang po namin yung rules. Ayusin lang po namin yung rules. How much are you willing to bet na yung rules na yon will take all of these into consideration and make it harder for us to question whether or not there was fraud in obtaining them? Okay? Yun po muna. Sabi ni Our Vote, Our Power, let's continue to be vigilant. Focus tayo, lalo na yung nagaganap sa Senate. E.g., Senator Zubiri's pronouncements today. Let's be very careful. It seems Senator Zubiri has agreed to review the RBH, number 6. If both houses agree on what they say to focus on econ provisions, it's still worrisome. Chacha under the current admin via CONAS is way too scary. It's just hard to trust them, so dapat kon-kon lang talaga and under a trustworthy administration. Totoo yan. If they can get away with this, the second time around, they will do it again. And they will do it again. Yeah. Remember, ang may restrictions as to the number of times na pwedeng gamitin ang People's Initiative, it's something like once every 5 years lang. Okay? Gamitin nila yan, tablado tayo, in 5 years di natin magawa. Diba? Double check ko yan, but I'm pretty sure that's it. So, anong ibig sabihin yan? If you want to input our own changes, we can't do it by People's Initiative if they use that. Ha? Sabi ni Rudy, so hindi pa paktay ang PI? No. Kasi sabi ng COMELEC, hindi lang sila tumatanggap ng signature sheets kasi kailangan i-revise nila or dagdagan ang COMELEC Resolution 10560. Sabi ni Dato Cal, anong nasasabi niyo sa mga supporters ni FDP na nagpa-trending ng tama nga kami? Unang-una, hindi ko binabanggit ang pangalan yan. Tatakbo yan eh. So yung mga ganyan-ganyang pag-gimmick ng mga followers niya, it's a way for her to try to gain relevance. Hindi ako sasali dyan at hindi ko i-include ang pangalan niya sa kahit anong publication ng Luminous. Utang na loob. Kasi para sa kanila right now, good or bad publicity, still publicity para tumatak sa isip ng mga tao. Yung pangalan niya, nang sa gayon, baka posibleng makadiskarte ng isang posisyon sa Senado, di ba? Huwag niyo pansinin yung mga ganyan. Ilan lang ba sila? Buti kung makapuno sila ng isang L300. Hindi ako galit siya. Ano lang siya, resting bitch face lang. Sabi ni Rich Lionheart, there's a call for a rally in February 3 at Liwasang Bonifacio dubbed as Inday Sara na sigaw ng suporta para kay Inday Sara. How true is this? I don't know really. I have not heard of it. Sabi ni Flavie Serapico, parang nagpapalamig lang ang COMELEC. At sa tono ng salita ni Garcia ay done deal ng gusto nila kila Tambi. Mukhang natawagan na din ni Galing. Natatawa talaga ako dun sa term. Saan ba galing yung galema? Nakakagalit ang mga nangyayari at hindi naman tangang mga tao. Sabi ni James Colin, Marcoleta and Pirma's goals may be aligned, but does that mean Marcoleta now works for the ultimate interest of Romualdez? He was even trying to hijack the hearing yesterday. Did you notice that there is no opposition in Congress? Except for recently, Makabayan na lang. Pero isa lang talaga, charter change lang yung tinututulan nila. It's the line of Congress. Yun po yun. Yes, I get that fictional character si Galema, pero saan? Sa Aliwan Comics, kanino siyang villain?
Sabi ni Reg, people power ang kailangan ng garapal na gobyerno ito, pero gusto ko sa harap ng Congress gawin. Oh, Quezon City lang. Oh, kaninong kalaban si Galema? Kay Darna. Sabi ni Miao, si Speaker mukhang handa na maging presidente pero kami mga Pilipino hindi handa maging presidente siya. I don't think I ever will. Ayun, tama. Sabi ni Ken Raksha, I like your name. Article 1, Section 5B, PI may be exercised only once every 5 years. That's right. Yay, thank you. Okay pa yung memory ko. Anak ni Zuma si Galema. Yun pala yun. Okay. Ano po dapat gawin ng COMELEC upang mabawi yung mga pirma ng taong bayan? Kasi sabi ng COMELEC, hindi na daw mababawi yung mga pirma ng mga taong bayan. Ay, hindi. Sabi niya wala sa rules, sa current rules. So yun po ang tinitignan nila na lalagyan nila ng rules para may pwedeng mabawi ng signature. Sabi ni Mauro, good afternoon. Ano po ang yung masasabi sa sinabi ng kapulisan at kasundaluhan, di daw makikialam tungkol sa PI watching from Pisa, Italy? Sino naman ang kumatawan din sa mga yan? Good afternoon. So, ay, nakuha ko na yan. In effect, the COMELEC, despite knowing full well that this PI did not actually emanate from the people, not only that, they know fully well that there's no law. They're quibbling. They're lying to us. They're doing mental calisthenics and they've broken a bone. Hindi sila tama dun sa pag-interpret nila ng Lambino versus COMELEC. 12 billion reasons given to them by HOR. Sabi ni Fe Sidelia, lipat na daw ako sa Davao City. Malapit na. Sabi ni Stormy, hanap po mag-react ang mga congressman, dapat taong bayan ang mag-react ng People's Initiative yan. Purak, di ba? Kasi sila pa defensive. Sino bang nag-PPR para sa kanila? Hindi sila naturuan? Sabi ni Ane, not related sa topic, pero ang ganda ng ilong nyo. Aray ko! Sabi ni Paul, anong pwede kaso sa mga congressman kapag napatunayan na sila nasa likod ng PI? Kailangan patunayan na gumamit sila ng public funds para dito. Yon, may criminal case yan. Graft or malversation. Sabi ni Ma'am Fe, kayo ni na Miss Sas, Miss Joey, Miss Princess Maui at Miss Maharlika nasa US contact natin. Sabi ni Gaming, but every time tinitira si Tambi, may lumalabas na issue kay VP Sara tulad ng news ngayon na may pakana daw si VP Sara sa Oakland Tokang. Pero pag minessure mo, sinong naniniwala doon? Sinong naniniwala doon sa mga kritisismo doon sa Speaker of the House? Sabi ni Paul, sana makasuhan sila kasi grabe yung pagwawaldas. Totoo naman. Sabi ni Amethyst, ako lilipat na rin sa Davao. Grabe ang mga susulong ng PI. Akala mo hindi ma-unalive. Sabi ni user, remember that BBM has the support of Garcia. COMELEC has been told to go with Pirma. Kaya nagsasalita si dating Pangulong Duterte. Yung kumbaga, he's daring them. Sige, subukan niya. Subukan niyo na. May repercussions yan. Whether it is yung paghiwalay, which might take some time, I don't think that's it. Pero the fact is, he's getting people to join his cause. So yun yung mga retorika niya ngayon. Ilan sa inyo yung biglang nabuhayan ng dugo? Tara, di ba? Sabi ni Paul, parang iiyak na naman si Pililing ngayong eleksyon, bababoyin daw ni. Ay nako. Yung mga trolls dito, sasabihin nila, grabe daw kinukonsinti ko masyado daw si Pangulong Duterte. Kinukonsinti, akala mo sa akin, pulis? Na may krimen na tinitis ako. Ano ba?
Hina nyo kasi mag-ano eh. Sa totoo lang, yung ano, sana matutuwa ako dun sa mga calls, kaso talaga ang pupurol. Ang hihina ng mga binibring up. Ito, yung mga paso na, yung mga napag-usapan na, yung mga nasagot na. Wala talaga. Sad to say, sayang bayad sa inyo. Grabe kayo. Kung pera ng taong bayan ang ginamit sa pagbayad ng mga calls, I swear, super sayang. Oh my gosh! Sabi ni Amihan, ayan, present pa rin ako kahit pantay tuhod na baha dito sa loob ng bahay. Oh my gosh! Hindi ko alam ang sasabihin ko. Parang nahihiyo ako magsalita ngayon. Kasi grabe yung dinadaanan ninyo. Kasi dito ako sa sa part ng Quezon City na hindi talaga binaha ever. Dahil nasa tuktok kami ng bundok. Bundok lang ha, hindi siya mountain. Bundok lang, hill. Sabi ni Datu Cal, lipat na po kayo dito sa Davao. Huwag kayong mag-alala. Sooner than you think. Peaceful po dito at ang mabait ng mga Duterte, ang linis pa ng kalsada. At Davao Region po, hindi Davao City ang pag-ano ko dyan. Baha po sa Davao del Norte ngayon dun sa amin. Ay hala! Burol po, sabi ni Dondoy. Salamat! Sabi ni Our Vote, Our Power, actually sa communications point of view, they're losing the war. O hindi lang the battle, no? The messaging is too mediocre, nonsensical, and too rhetoric. Sorry naman po. Kaya we're super grateful for the Take Sas Maharlika. Very bright, clear messaging, extra spicy serving. While typing this word about the floods, ingat kayo. Oo nga eh. Nahiya tuloy akong ituloy. Kasi paano yan? Dapat kayo nasa ay, huwag kayo dyan sa baha. Sabi ni Chisa, hulaan ko, attorney, may property kasi daw. Somewhere there. Sabi ni Kulyas po, dito sa Davao de Oro, nakikinig pa rin at nag-iintay ng abiso sa IVAC. Itong masasabi ko, no, if ever it comes to the point that there is physical threat or physical harm, baka mas madalas tayo magkita. Either that, or baka bigla akong damputin ng nanay ko. Sabi ni Chokilo Garin Jr., pinatunayan nila na hindi talaga dapat sila pagkatiwalaan ng bayan. Marami akong natutunan kay Professor Van Ibiernas about our history. Magaling si Prof. Sabi ni Shane, ang malaking disappointment ko kay PBBM ay hinawakan pa niya ang DA pero wala naman nangyari. Nagtapon pa rin ng gulay yung mga magsasaka. Lalo lang naging kawawa. May mga tao dito naghihikayat ng digmaan. Uy, tanggalin nyo nga yan. Baka madamay tayo. That's a crime, dude. Holy cow. Hi. Look at me. Oh, my cat. Your cat. Our cat. Yeah, pupost ko yung picture ng napaka-chill naming pusa dito. Is Belly there on the table? Belly's on the table, right? False issue, palaging ICC, fentanyl, EJK, masyado ng boring, pambobobo na talaga. Sa totoo yun, walang impact yung mga sinasabi nila. Hindi kayo dati, di ba, nung panahon ng presidente si FPRD. Katuwa yung paligsahan talaga. Ang galing. Sabi ni Amihan, I plead not guilty ha, hindi na po ako nagre-recruit para magdigmaan. Alam ko. Hindi ikaw yon. Ano ka ba? Naman. Grabe, nagpapatama ako, iba yung natamaan. Grabe ka naman. Sabi ni Palauan, watching from Puerto Princesa City! Kailan ka po dito, ma'am? Pagkainan, after manggaling po ako ng Davao, nagtatapon ng magsasaka ng gulay samantalang dito pakamahal ng gulay, sabi ni The Etc. Store. Okay po, di ba? Sabi ni Mima, galit na galit si Romualdez kasi noong panahon ni PRD, pumupwesto si Tambi na maging HOR speaker. Pero dead ma siya, kaya power tipping yun. So wakas nakaabot sa live. Okay. Sabi ni Peter Place, declare na independent. Super excited. Sabi nga ng Pangulo, pag-aaralan muna, grabe kayo. Intindihin ang retorika ng ating Pangulo.
Thank you kay Miss Hear Me Click. Thank you kay Louie. Sabi niya, good evening. Ask ko po kung may powers po ba ang taong bayan na ma-impeach ang speaker. Hindi po kasi impeachable official ang speaker at ang bumoboto sa kanya ay mga kongresista. Kasi yan po ang yan po ang, di ba dapat naging parliamentary tayo noon? Di ba? So yung dapat maging, yung saligang batas natin was actually created to be parliamentary. So, ang pag-elect ng speaker is from the House. So pagka hindi na in favor, hindi na majority yung speaker, pwedeng mag-revote yung mga So, preview ito ng parliamentary system. Thank you, kay Tiara. Sabi ni Paul, ano po ang okay sundin ng Mindanao, Hong Kong, or Singapore style? Mindanao style? Bakit tayo gagaya ng sa iba? Sabi ni Clarita Claire, kung matuloy ang drug test, legal po ba pag di lang limited sa blood test ang gagawin? Kung basta mag-waive sila. Basta sabihin nila, oh sige, basta voluntary yun. Oh, legal yan. Hindi pwedeng sabihin na hindi. Palitan mo yung tubig, Joy, ang mawak mo yan. Ang sama ng Milo says, rebellion yun, di ba? Yung hiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. Kaya nga sinabi niya, we are looking into the possibility of an independent Mindanao by studying it first. So, hindi siya naghihikayat pa. Careful, galing masyado. Careful eh. Sabi ni Ma'am Mima, lipat na rin daw siya ng Davao. Ay, ang dami ko ng kapitbahay. Sakto. Sabi ni June Marie, kapitbahay lang siya Attorney Pick sa Tagum. At nakabili ng lupa. Taga doon si Attorney Ahmed. So, bakit po di mo ginawa yan nung previous admin at Danyo? Ay, hindi pala ako. Sabi ni Alchemy, People's Initiative, unahin ng sikmura kaysa Chacha. Okay? O, last two. Sabi ni Unique, ay, hindi pala akong kausap. Sino pwedeng tawagan para makabili ng maliit na property sa Davao? Just in case lang po, sabi ni Floren. Hindi ko alam. Wala akong kilalang broker. Direct yung ginagawa namin. Sabi ni Mami Bell, dito ka na sa Davao mag-live. Of course, option siya parati, madam. Sabi ni Palawan, dito ka naman nirahan sa Palawan. Diyos ko, gusto ko nga may bahay dyan. Alam niyo ba, muntik na akong bumili ng lupa dyan. Pwede pa naman. Hindi ba proof ang loss of trust para ma-impeach ang Pangulo? Ngayon, confirmed na ang pagiging cocaine user niya. Hindi pa po yun confirmed. Ang nagko-confirm yan ay hukuman. Pero, kumbaga, ini-inform lang ni Pangulo of the possibility, former president of the possibility. Hindi po ang betrayal of public trust po. So, ano yung public trust? It means you betrayed your office. Kasi di ba, public office is a public trust. So, it means na hindi mo tinupad ang obligasyon mo bilang Pangulo ng bansa. So, mataas po yung level. Hindi yung, ayoko na sa'yo, hindi na ako nagtitiwala sa'yo, break na tayo. Hindi po ganon. Ang natin is, dapat matataas, parang, kunwari, high crimes. Hindi ordinary crimes, high crimes. O, yung mga treason, betrayal of public trust, kailangan yung masakit, mabigat. Kasi, hindi talaga natin ginagawang madali yung pag-i-impeach ng isang Pangulo. Yes po, Stan Cirila, live po ito. Pero patapos na po. Don Jesus, mas malala pang sitwasyon ngayon, parang may martial law sa FB. Di ko na nakikita mga feeds from SMNI, Sasin Maharlika. Ay, hala, pupuntahan nyo. Okay. This I can explain. Sabi ni Ordinary Citizen 83, medyo na-off lang ako kay Digong na hindi niya nilabas yung pangalan ni PBBM from the PDL list for the sake of friendship. Sa totoo lang, nakita ko naman yung ginagawa ni Pangulo. Ang nilalabas niya, yung may imminent danger to the public. Kasi, drug use yung report. Iba po yung drug use sa sale. Yung mga sa sale, nilalabas po talaga yon. It's possible na sinabi niya, hindi ko lang nilabas, pero magkaibigan tayo. Also, wala kasing danger, imminent danger to the public. Okay? Yun talaga ilalabas niya, kaya nilabas niya yung sa mga police generals. Kaya nilabas niya yung ibang mga notorious na, yan. Kasi may danger to the public. Kaya ito, use, hindi selling.
And yung danger niyan is to himself. If ever totoo yun. Sabi ni Ma'am Helen, sa akin hindi sagot sa problema ang paghihiwalay sa Mindanao. Ang dapat dapat bitin palabas si Ma'am at si Sir, palabas ng Malacanang. Ang utak ng mag-asawa na yan ay kasama si... Okay. Attorney Ayo, sabi ni Rara Avis, and PRD warned us and gave us enough hints na addictus. Nagpapa-extend si Brownberry Mix. Grabe, hindi ba kayo nag-ano? Baka kasi kayo magsawa. Kung masyadong matagal ako nagla-live. Diba? Gusto naman natin matagal yung pagkakaibigan dito. Sabi ni Jesus, gusto namin si Pangulong BBM dito kahit walang Coldplay dito. Gusto niya, nandun siya para lumusong sa baha. Grabe! Bakit sabi ni General Azurin, hanggang ngayon hindi naman nakasuhan yung 5 general? Paano yon? Tignan ko yung Teka, trabaho ba ng presidente yung magkaso o trabaho ng investigador at ng DOJ? Bakit kay presidente niya inaakusa yan? The moment he mentioned their names, dapat umariba. Now, posibleng yung feeling niyan ay sa follow-up at sa leadership. Iba po yun. Kasi, kung i-compare mo dun sa failure of leadership nung isa dyan, small time yan. Pero pwede pa rin naman. Ito kahit sabihin niyo hanggang ngayon, di pa sila nakakasuhan. Kasi, mahaba naman ang prescriptive period niyan dahil panghabang buhay na pagkukulong, di ba? And therefore, pwede pa rin silang kasuhan. Ang tanong, bakit hindi ginagawa ng PIDEA? O hindi na si Presidente Duterte ang presidente. Presidente na si Pangulong Marcos. Ngayon, anong ginagawa nila ngayon tungkol dito sa mga general na ito? So, that doesn't work just one way, That's not an indictment only of the former president, but also of the current one. Okay? Sabi ni Bobex, sabi ni Super Ate, walang gamot sa kakapalan ng mukha ni sa manipis meron. Another SAS and Attorney Collab po sana. Sabi ni Tej, Azurin kay BBM na yan. Oo naman. Okay, so maraming salamat po. Masaya na naman ang kwentuhan natin. Kung walang live si Pangulong Duterte tonight, na magpapabangon sa akin kahit tulog-tulog na ako, magkita tayo tomorrow. Ito, sabi ni Stan, matagal na daw siyang nanonood sa akin. Kaya tuwa siya nung naging press sec ako. Kaso, nagulat na lang ako, hindi na ikaw noon. Laban lang, more power. More powers also. Sabi ni Ma'am Pe, it's up to you naman who you'll follow, pero super welcome kayo here, Davao City. Aba, sa tingin ninyo, mariresist ko. Pero maganda rin kasi sa Palawan Yun nga lang, talagang naka-invest ako sa Davao. Uy, kunwari. Sabi ni Kuya Mel, pinaghihinalaan niyo po ba na tol ang isang tao pag multiple ang gadgets ay cellphone at laptop pag nagko-comment sa inyo? Kung iisang account, kahit multiple gadgets yan, okay lang yon. Pero ang determination ng tol isn't the number of accounts, it's what they say. Worried daw si Jay Concepcion kay tatay tungkol dun sa ICC. Sir, huwag kayong mag-alala. Mas mag-worry ako if meron siyang local na kaso. Kasi yun talaga, may jurisdiction yan. Okay, so maraming salamat. Promise, may live tayo bukas, as usual. So, we'll see you again tomorrow, assuming na hindi na hindi mag-live si tatay tonight. Sabi ni, kahit 3 hours, sabi ni Stan, willing kami makinig, sarap sa tenga ng boses mo magpaliwanag. Yan. Kaya ako nauubusan ng boses, tapos napaghihinalaan na nagkukunwaring may sakit. Alam niyo, sa totoo lang,
kung hindi ako nagkakasakit, may kawawa na opisyales. Sana po daw 8 a.m. kayo mag-live pang tapat sa dati ninyong show. Ayoko kasing anuhin sila ng ganun eh. Kutyain sila ng ganun. Besides, ang daming mga mga OA dun sa comment section nila ngayon na super duper galit sa mga pro digs. So, kaya po natin sila. Diba? So, mamaya 12 midnight, wala ba? Grabe, kailan pa ako matutulog? Alas 9 na. Alam mo, one of these days, susubukan ko alas 3 ng umaga. Tingnan natin kung sino yung matibay dito. Okay? Sufficient evidence ba yung video na nilabas ni Joey noon sa speech ni Tamba regarding sa PI? Well, he was expressing an intent and coincidentally nangyari yun. So muli, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe. Lalong-lalo na, follow sa TikTok, sa Facebook, etc. And please subscribe to our YouTube channel. So dun sa sa Facebook, yung Trixie Cruz Angeles na page, yung pula, yung ganito yung ayan, yung logo. At saka Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Paki-follow naman po 'yon. Sa YouTube, yung Luminous by TCA and AGP. Sa TikTok, Luminous TCA lang po. Itong si Erwin, meron yatang nahaging na chismis. Maliit na chismis lang yan. Small time. Okay? So sige, as usual, susubukan natin earlier. Basta pag may nangyari, asahan ninyo. After kung mapanood ko yon ay magla-live ka agad. Okay? Uy, maraming salamat. Ingat ang lahat dahil kailangan kayo ng bayan. Good night.